4 na minuto na. Hindi pa, 3 lang naman. 3 minuto na, mapalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon. Kabilis ng panahon Ikasampu na ng Nobyembre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, LPA o sama ng panahon na lusaw na, amihan at easterlies patuloy namang makakapekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Ang Davao mukhang matindi yung naranasang mga pag-ulan. Ekonomiya lumago sa 5.9%. Speaker Martin Romualdez, kumpiyansa na kayang maabot ang 6% GDP growth target ng Pilipinas ngayong 2023. Mataas na presyo ng sibuyas sa Metro Manila, kinestyon ng isang grupo. Ang rekomendasyon naman ng PhilRice, dapat daw gawing mandatory na ang half price sa mga kainan. Ala ng only rice. 4 na Pilipino sugatan sa missile attack ng Russia sa isang civilian vessel. Nasa ligtas na silang kalagayan. Aroganteng dayuhan, hindi nakaporma, hindi pinapasok ng Bureau of Immigration. Pinay na biktima ng sex trafficking sa Malaysia, balik Pilipinas na. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, nalusaw ng low pressure area na minomonitor ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Rhea Torres ng Pag-asa, ang Northeast Monsoon o amihan at ang Easterly siyang makakapekto ngayon sa bansa. Sinabi ni Torres na makararanas ng maulang panahon ang Batanes at Babuyan Island dulot ng amihan. Ang Metro Manila at kalapit na lawigan naman makakaranas ng maulap na papawirin. May isolated rain showers, epekto naman ng localized thunderstorms at easterlies. Lumago ng 5.9% ang ekonomiya ng Pilipinas nitong ikatlong quarter ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mabilis ito kumpara sa 4.3% na paglago ng gross domestic product noong nakaraang quarter. Ang 4.3% na economic growth ang pinakamabagal sa loob ng siyam na quarter simula noong kalagitnaan ng 2021. Sinabi naman ng National Statistician na si Dennis Mapa, may pinakamalaking ambag sa paglago ng ekonomiya ang services sector, gayon din ang agriculture, forestry at fishing. Iwala naman si House Speaker Martin Romualdez na makakamit pa rin ang 6% gross domestic product growth target ng bansa ngayong taon. Ito ay makaraang makapagtala ang Pilipinas ng malakas na GDP growth rate, 5.9% sa ikatlong quarter. Ayon kay Romualdez, ito ay isang mahirap na hamon ngunit kayang gawin upang maabot ang target. Sinabi pa ng speaker, hindi tayo dapat na magambala sa ingay ng politika at patuloy na suportahan ng Pangulong Bongbong Marcos para makamit ang kaunlarang pang-ekonomiya ng bansa. Sa tingin pa ng House Speaker, kayang maabot ang target ng 6% GDP sa huling quarter ng 2023 dahil inaasahan ang paglaki ng consumer spending, dala ng kapaskuhan at paggastos ng gobyerno dahil sa mga matatapos na mga proyekto. Iginit pa ng kongresista ng Leyte, dapat o hindi magdadalawang isip ang Kongreso na gamitin ang oversight power nito upang malaman kung paano naman ang ginagawang paggastos ng mga ahensya ng pamahalaan. Kwestiyon ng isang agricultural group ang pagtaas ng presyo ng sibuyas sa 220 pesos per kilo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Paliwanag sa DZRH ni Danilo Fausto, Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, mabibili lamang sa 130 per kilo ang retail price ng sibuyas sa Nueva Ecija dahil nasa 80 pesos lang naman ang farm gate price nito.
Ginit pa ni Pastor dapat na hanggang 140 pesos lamang ang presyo ng bawat kilo ng sibuyas sa merkado dahil mura lamang itong nabibili ng mga negosyante mula sa onion growers, partikular na sa Nueva Ecija. Batay sa latest monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 110 hanggang 240 ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ang retail lang sa amin, nasa 130 lang a kilo. Tapos ang farm gate, 80. Hindi ko alam kung saan ang galing yung 220? 130 lang doon sa amin eh. Gano'n lang kalapit dyan. 2 oras lang ang differential. Tsaka ipapayo ko sa mga kababayan natin, 130, 140. Pag lumagpas dyan, huwag niyong bibili. Pumunta kayo sa ibang lugar at mali yung palengking binibilan nila. Antabayanan nyo mamaya yung palengke report ni Don Chikakas, ha. Alamin natin ang latest na presyuhan ho ng sibuyas. Binuhay naman ng Philippine Rice Research Institute ang panukalang nagsusulong ng half-cup rice rule sa lahat ng mga negosyo o mga kainan. Ayon kay Dr. Karen Eloisa Baroga, Deputy Executive Director ng DA PhilRice, lain itong mapigilan ang pag-aksaya ng bigas o kanin. Si Pangulong Bongbong Marcos anyang nagsulong ng half-cup rice noong senador pa lamang ito, ngunit hindi nakausad sa mataas na kapulungan. Pumapalo sa 7 billion pesos ang halaga ng kanin na nasasayang kada taon. Katubas ito ng 384,000 metric tons ng bigas. We are actually, the campaign says, get only what you need. And in what we have done in the past was to encourage a half-cup serving as default. No, and some of the provinces actually in cities, restaurants in the cities and provinces partnered with us to make sure that we could have a default serving of half cup of rice para hindi sayang, maiwasan natin ang wastage. 2 kutsara ng kanin ang nasasayang ng bawat tao araw-araw. Talaga? Ayon kay Dr. Karen Baroga, Deputy Executive Director ng PhilRice, katumbas ito ng 7.2 billion pesos kada taon na pwede sanang mapakain sa 2.5 million na mga Pilipino. Inimok ng opisyal ang publiko na huwag maging takaw mata at kumuha lamang ng tamang dami ng kanin na kanyang kayang kainin. May 46 anyang lokal na pamahalaan na nagpasa ng ordinansa para sa pagbibigay ng kalahating cup ng kanin na lamang sa kanilang mga customer. Sa akin lang problema, talagang half price lang din ho ako kung kumain. Kaya nga nangangayayat na ako half price lang sa umaga, sa tanghali bahala na si Batman. Kaya kung kayo ang tatanungin, boto ba kayo na half cup lamang ang rice sa mga kainan? Wala nang only rice para hindi daw tayo nagsasayang. Ang inyo pong boto ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin, ha? 0919-282-6485. Ano lang? Oo, hindi lang. Yun ang survey natin. Ano, ha? Ang tanong natin, boto ba kayo na gawing half cup na lamang ang kanin sa mga kainan? Ang inyong mga boto ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Malay mo, ang boto mo ang makadali ng 1,000 piso. Magandang umaga, Pilipinas! Uy mga misis, ang may araw ba si Monso pag-uwi galing na eskwela, may dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na 4 na Pilipinong sugatan sa missile attack ng Russia sa isang civilian barko sa Odessa region. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, kapitan ng barko, able seaman, deck cadet at electrician ang mga biktimang Pinoy. Isa niya sa mga ito ang nagtamo ng fracture sa kanyang kamay na ngayon ay nasa ospital.
Nagtamo naman ng minor injuries. Ang iba pa pinaalam na rin sa kanilang pamilya ang kondisyon ng mga ito. Magandang umaga ho sa mga Pilipinong mandaragat natin, sa mga seafarers natin. Muli, ingat ho kayo at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsasakripisyo para makapagpadala ng dolyar sa Pilipinas at mapatatag ang ating ekonomiya. Hindi naman pinapasok sa bansa ng Bureau of Immigration ng isang American national matapos nitong bastusin ang e-travel system ng Pilipinas. Kinilala ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang dayuhan na si Anthony Joseph Lawrence, 34, dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 mula Thailand nitong Martes. Matapos niyang mag-fill out ng e-travel, pagalit at pahagis na ibinigay ni Lawrence ang kanyang passport at mobile phone sa immigration officer. Ayon kay Tansinco, natuklasan nila, hindi nito isinulat ang kanyang tunay na pangalan sa e-travel at hindi sinagutan ng maayos ang mga katanungan. Kung ito, agad siyang pinabalik sa kanyang pinanggalingang bansa sa Thailand. Sinabi pa ni Tansinco na inilagay na rin sa blacklist ng immigration si Lawrence at hindi na maaari pang makapasok ng Pilipinas. Matapos naman dumanas sa matinding pagsubok, nakauwi na rin ang Pinay na nabiktima ng sex trafficking sa Malaysia na nirecruit ng isang kilala nito o nakilala lamang sa online. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, dumating na ang 20 anyos na biktima sa NAIA nitong Miyerkules. Una itong nirecruit bilang kasambahay sa Malaysia, ngunit naging sex worker sa isang hotel sa Cebu at inilipat sa isa pang hotel sa Bintulo hanggang sa ito ay mabuntis. Sinabi ni Tansinco na tinangkapan ng sindikato na ipa-abort ang sanggol hanggang sa makahingi ito ng tulong at ma-rescue. Sinabi ni Tansinco, matindi ang dinanas na pagsubok ng biktima na ikinulong at hindi pinakain. Mga demonyo ito, no ha? Kapag hindi nabibigyan ng kasiyahan ang mga nagiging customer. Kaya doon ho sa mga nagpapaniwala ho sa mga online recruiters, ha? Ingat ho kayo, ha? Ang dami ho ngayong mga scammer, eh. Ang malungkot ho nito, meron pa ho mga nagre-recruit na ang binibiktima, alam naman nilang kapuspala din. Diba, magsasangla pa ng kung ano-ano. Alam nilang hindi naman kayang magbigay ng malaking pera. Diba? Binobola, ginagancho. May araw din kayo. Sugatan naman ang isang kagawad ng Barangay 1, Cavite City sa ginawang pag-aamok ng isang kandidato sa kanilang lugar. Kinilala ang biktima na si Kagawad Rodelio Pami Jr. habang ang suspect ay tinukoy lamang ng mga pulis alias na Ateng. Lumabas sa investigasyon na nag-amok itong si Ateng. Hinabol ng saksak ang kanyang mga kapitbahay at lahat ng mga kitang tao sa kanilang lugar gamit ang patalim. Nahuli na si alias Ateng at inamin ang krimen, ngunit dumidepensa ito na hindi naman daw niya talaga target ang biktima. Sinabi rin niya na nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan niya at mga ng kagawad at noong awatin sila ng kapitan ng barangay ay doon palalong nagalit ang biktima. Di kaya nakatira din ho ito ng whatever. Higit naman sa 13 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo ang nasabat na naman ng Bureau of Customs Port of Zamboanga sa isinagawang operasyon sa karagatan ng Maasin, Zamboanga City. Katuwang ng Bureau of Customs sa operasyon ng 2nd Zamboanga City Mobile Ports Company, Seaborne ng Philippine National Police. Ang 13.8 million pesos na halaga ng imported na sigarilyo ay lula ng isang motorized wooded watercraft na may tatak na Lautan Mastri. At ito'y galing ng Hulo-Sulu, papunta na ng Zamboanga City. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, kabilang sa mga nakumpiskang sigarilyo ay merong brand na San Marino, Astro, Green Hill, New Berlin, New Park, Canon at Bravo. Parang hindi naman yata pinoproduce niya sa Pilipinas, ano ha? Agad naman pinunin ni Rubio mga tauhan ng Port Zamboanga na pinamumunuan ni District Collector Arthur Sevilla Jr. at mga partner agency nito sa matagumpay na operasyon. Nangako naman si Sevilla na ipagpapatuloy ang paglaban sa mga smuggler at iba pang uri ng customs fraud alinsunod sa direktiba ni Commissioner Rubio.
17 na makalipas ang alas 4 ng umaga, 5 naman ang patay, 11 sugatan sa isang vehicular accident sa Palo, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. 5 ang nasawi, 11 sugatan sa salpukan ng double cab multicab at Toyota Hiace van sa National Highway, bayan ng Gindapunan o Barangay Gindapunan, Palo, Leyte. Ayon kay Palo Leyte PNP Chief of Police, Major Roniel Perlas ang driver ng van, kinilala na si Rinaldo Porlas Jr., 42 anyos, residente ng Liluan, Southern Leyte, may 8 pasero. Ang double cab naman na minamaniho ni Dario Daroy, 56 anyos, residente sa bayan ng Palo Leyte, may 6 na pasero. Sa investigasyon ng PNP, ang van papuntang direksyon sa lungsod ng Tacloban, samantalang double cab ay papuntang direksyon sa Palo Leyte. Pagdating sa Gindapunan, ay nag-left turn ito papuntang Iglesia ni Cristo ng Simbahan. Dahil dito, sinalpukan ito ng paparating na van. Isa ang dead on arrival sa Leyte Provincial Hospital at 4 naman ang dead on arrival sa Eastern Visayas Medical Center, Tacloban. Ang mga namatay pasahero ng double cab multicab. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Palo Leyte PNP ang driver ng van at ang mga pasahero naman ginagamot sa ospital. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, Jimmy, at magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Taipei, Taiwan. Magandang umaga ho sa mga suki natin sa Hong Kong. 71 anyos na mangingisda natagpong patay sa kanyang balsa sa Anda, Pangasinan. Masantos siya kabasanid sa kiamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, lalong-lalo na dyan po sa may Asinggana at mga taga-Lingayen at mga taga-Dagupan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. Nakahandusay at wala ng buhay ng matagpuan sa kanyang balsa sa ilog sa bayan ng Anda ang isang mangingisda. Sa ulat ni Anda ay si Chief of Police Major Marco Badesa. Nakilala ang biktimang si Pablo Rufino Luyas, 71 anyos, residente ng Sitio Baranoy, Barangay San Jose ng nabanggit na bayan. Investigasyon na batid sa pamilya ng biktima na umalis ito ng kanilang tahanan upang mangisda sa ilog sakay ng kanyang balsa at hindi ito nakabalik ng hapon. Kinabukasan ng umaga natagpuan ito ni Albert Labo Kawili, isa ring mangingisda na nakahandusay na sa kanyang balsa ang biktima at wala ng malay. Agad namang dinala ang biktima sa paggamutan, subalit idiniklarang dead on arrival na ng doktor at sa postmortem examination lumilitaw na cardiac arrest ang ikinamatay ng biktima. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, mga nagpapakalat ng fake news kaugnay ng di umano'y holdapan sa isang munisipalidad sa Apayao, kakasuhan. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Romy. Seryoso ang ikinukonsidera ng local government unit ng Pudtol, Apayao na sampan ng kaso ang mga individual na nagpakalat ng maling impormasyon kaugnay sa umunang insidente ng hold-up sa munisipalidad ng Pudtol. Nagpalabas ng opisyal na pahayag si Mayor Hector Pascua matapos makarating sa local government ng Pudtol ang misleading post ni Shady Acosta hinggil sa umunang hold-upping incident sa munisipalidad na kumalat sa social media. Pagkatapos ng masusing investigasyon, iniulat ng Pudtol Municipal Police Station na walang ganong insidente na nangyari sapagkat inamin mismo ng biktima na malamang na nalaglag o nawala lamang nito ang kanyang pera. Layon ng ipinalabas na official statement ni Mayor Hector Pascua na linawin ang sitwasyon at bigyan diin na generally peaceful ang kanilang bayan at prioridad nila ang kaligtasan at seguridad ng mga residente. At dahil sa potensyal na pinsala na sa reputasyon ng Pudtol, balak niyang gumawa ng legal na aksyon laban sa mga tao nagpakalat ng maling impormasyon na nagresulta sa hindi patas na komentaryo at ibinabatong hindi makatwirang akusasyon laban sa Pudtol at mga leader nito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Just like Nina, Romy.
Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, laundry day today. Pwede ho tayong maglaba pero bantayan lang ha dahil bandang hapon yata magkakaroon na naman ng mga panandaliang pagulan. Kunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is pride. Ba't pa pahirapan ng Zelcon sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula ng Pride, tanggal ang matitinding bansya. Based on tests, chocolate, mud, and sabon and cotton, gawa po ito ng ACS. Dating barangay treasurer, ipinaresto naman ng korte dahil sa kasong malversation sa Alfonso Castañeda. Detalye ng balita mula kay Delius Cesar Seba mula sa 104.5 Radyo natin Bayumbong. Good morning, Adelius. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Himas rehas ang isang former barangay treasurer matapos itong arestuhin sa barangay Dublob, Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya dahil sa kasong pangwawaldas ng pondo ng barangay. Nadakip ang suspect sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas ni Honorable Paul R. Atolba Jr., presiding judge ng Regional Trial Court Bayumbong, 2nd Judicial Region, Branch 30, Bambang, Nueva Vizcaya na may petsang October 20, 2023. Nakulong ang suspect sa Alfonso Castañeda PNP Station na naharap ngayon sa kasong paglabag sa Article 217 ng Revised Penal Code, partikular sa malversation of public funds of property na may inirekomendang piyansang 72,000 piso. Mula sa 104.5 Radyo natin Bayumbong, lalawigan ng Nueva Vizcaya, ako si Adelio Cesar Seba. Kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Adelio. Samantala, naitala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology UP ang pinakamataas na sulfur dioxide o SO2 emission sa Bulkan Taal. Umabot ng 11,499 tons ng volcanic sulfur dioxide ang nakita sa main crater, ang pinakamataas ngayong taon. Wala namang nakikitang volcanic smog o fog sa Taal Caldera. Ngunit tayo naman sa pag-asa ang paghina ng hangin. Sa mga susunod na araw ay maaaring magbunga ng SO2 accumulation o bog formation sa Taal. Maaaring magdulot ng irritation sa mata at lalamunan ganyan din sa respiratory tract ang fog. Kaya naman patuloy na pinag-iingat ang publiko ukol dito. Magandang umaga kay Mayor Sandy Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Sa mga taga-Talisay, ingat ho kayo ha. Isang miyembro ng komunistang grupo sa Bataan nagbalik loob sa gobyerno. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng grupong Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa probinsya ng Bataan sa pamamagitan ito ng pagsuko nito sa 2nd Provincial Mobile Force Company o 2nd PMFC sa pangunguna ni Police Lieutenant Ilyas Lalio Tait. Bunsod ito ng patuloy na isinasagawang Interactive Engagement Policing Program ng Philippine National Police o PNP na naglalayong pasiglahin ang tiwala at komunikasyon sa pagitan ng mamamayan at mga autoridad. Itinago sa pangalang Kaboyet, hindi tunay na pangalan ang nasabing surrendery na bunga ng patuloy na isinasagawang programa ng pulisya. Kasamang isinuko nito sa mga otoridad ang isang kalibre 38 na baril, mga bala at isang improvised explosive device o IED. At gayon ay nasa pangangalaga na ito ng 2nd PMFC para sa dokumentasyon at disposisyon. Ayon sa 2nd Mobile Force Company, nananatiling nakatuon ang pulisya sa misyon nitong pangalagaan ang mga komunidad at makipagtulungan sa mga dating rebelde na pinili ang landas ng kapayapaan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paabaki kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. May buntag Sugbo, tinagma ang 2 wanted person habang kumukuha ng police clearance sa Pasay City. Ayon sa PNP, nadiskubre na may nakabimbing arrest warrant pala sa 2 habang pinoproseso na ang request nilang police clearance. Inakusahan silang lumabag sa Violence Against Women and Children Act o MAUSI. Batay sa arrest warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 21 ng Santiago City, Isabela at RTC Branch 98 ng Antipolo City, hindi na pinangalanan ng pambansang pulisya ang 2 akusado na akala kaya nilang lusutan ang kanilang asunto. Kala nyo ha, gagawa kayo ng kalokohan sa mga probinsya pagkatapos dito kayo kukuha ng police clearance. Online na ho ngayon. Madali na hong matukoy kung sino ho yung may mga standing warrant.
Kumandera naman si Interior and Local Government Secretary Benhur Avalos bilang Best Performing Cabinet Secretary ng Administrasyon. Sa Job Performance Survey ng RP Mission and Development Foundation, nagpost si Avalos ng 90% approval rating at 94% na trust rating. Tablado naman sa ikalawang pwesto sina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at Tourism Secretary Cristina Frasco. May approval ratings din na 84 at 83% at trust ratings na 88 at 86%. Senyado naman ang ikatatlong pwesto ni Transportation Secretary Jaime Bautista at Budget Secretary Amena Pangandaman na nasa 81 at 80 ang approval rating. Ang trust ratings naman ay 84 at 82. Pasok din sa listahan sina Trade Secretary Alfredo Pascual, DICT Secretary Ivan Uy, Justice Secretary Boying Rimulya at Public Works Secretary Manuel Bunuan. Asan yung sekretary ng Department of Speeches and Travel? Nakakuha ng solid 70% approval rating naman ang House of Representatives na may bahagyang pagtaas sa trust rating na 73%. 72% naman ang approval rating at mataas na 75% trust rating ang nakuha ng Senado. Patunay lamang ito na mataas ang level ng kumpiyansa at tiwala ng publiko sa sangay ng legislatura sa bansa. Tumaas ang approval rating ni Senate President Mig Zubiri ng 72% na nadagdagan ng 3% mula sa naunang 69%. Si House Speaker Martin Romualdez naman ay nakakuha ng 75% satisfaction rating, umakyat ng 5% mula 70 sa nakalipas na quarter. Ang trust rating ni Zubiri ay sumipa ng 74%. Tumaas ito ng 3% mula sa 71 habang trust rating ni Romualdez ay umangat naman ng 76 matapos madagdagan ng 4% mula sa dating 72. Nangako naman ang tuloy-tuloy na suporta si Senator Bongo sa sektor ng kalusugan sa bansa. Sinabi ni Senator Go, ang chair ng Senate Committee on Health and Demography, tungkulin at pribilehiyo niya na mapabuti at mapalakas ang health services ng lahat ng mga Pilipino. Pahayag ito na Go sa kanyang pagdalo sa 36th Founding Anniversary Celebration ng Department of Health, Metro Manila Center for Health Development. Ayon kay Senator Go, kabilang sa kanyang pangunahing prioridad ang patuloy na suporta sa full implementation ng Universal Healthcare Act of 2019. Nakatuon ngayon ang DSWD sa development aspect ng mandato nito sa pagtulong sa mga poorest of the poor. Ayon kay Social Welfare Undersecretary Edo Punay, tutuldukan na nila ang imahe na isa lamang itong ayuda agency ng kagawaran. Sinabi pa ni Punay na kabilang dito ang mga proyekto ni Secretary Rex Gatchalian na mayroong kumpas ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Linaro naman ang opisyal na hindi aabandonahin ng DSWD ang mandato nitong pagbibigyan ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilya. Idiniin niya na hindi tamad ang mga Pilipino, ngunit kulang lamang ng oportunidad at kailangan pang hasain ang kakayahan sa pamamagitan ng systematic design program. Ano kaya yung systematic design program? Kaya ganado na ho silang humilata maghapon eh. May tinatanggap silang ayuda eh. Kahirap ho kumuha ho ng magtatrabaho sa mga construction sa bukid. Kahirap ho kumuha ngayon. Bakit? Sabi nila, bawat anak namin merong ayuda eh. Pagkukumpinin ng Riles patungong Legazpi sa Albay tuloy-tuloy ayon sa PNR. Detalye ng balita mula kay Ray Baton Jr. mula sa radyo natin Berak. Ray. Tuloy-tuloy ang ginagawang pagkukumpuni ng mga kawani ng Philippine National Railways o PNR sa Riles na bumabagta sa rutang Naga-Legazpi sa Bicol Region. Abang isinasagawang pagkukumpuni ang paghahanda ng PNR para sa nalalapit na pagbubukas ng ruta mula Naga hanggang Legazpi at pabalik bago matapos ang taon. Samantala, ayon naman kay PNR General Manager Jeremy S. Regino, nasa 80% na ng riles sa linyang ito ay pwede ng daanan ng mga tren, habang natitira pang 20% ay kinakailangan pang ayusin, linisin at alisin ng mga obstruction sa PNR right-of-way. Matatandaan, ang una na ring nagpahayag si PNR General Manager Jeremy Regino na posibleng matuloy na ang ruta nito na Naga
na diretso ng Legazpi sa Disyembre 25 matapos ang rehabilitasyon. Kasalukuyan ay biyaheng Naga City hanggang Ligao City vice versa ang biyahe ngayon ng PNR sa Bicol Region. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Batan Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mabalas Ray, Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Magandang umaga din sa mga taga Jacksonville, Florida. Sa mga taga San Luis, Aurora. Magandang umaga din po. At para sa mga may lakad, huwag kalimutan, pagbaunin po ang inyong mga mahal sa buhay ng Family Alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households at ating mga emergency kit. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol. Ayun yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for splash bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At maganda umaga po sa mga blind masur na suki si Senator Lito Lapid. Oy, sa mga komadronang patungong Zamboanga, magandang umaga, buenos dias. Maganda umaga, Pilipinas! Mga empleyado ng provincial government ng Occidental Mindoro, 4 na araw lamang papasok sa opisina upang matipid sa konsumo ng kuryente. Ba, ayos sana all. Detalye ng balita mula kay Brenda Valera ng 101.7 Radyo natin San Jose Occidental Mindoro. Brenda? Magandang araw Pilipinas! Nagsimula na noong Lunes, November 6, ang 4 na araw na lang napasok ng mga kawani ng provincial government ng Occidental Mindoro na nagtatrabaho sa main office Mamburao at mga sub-offices nito. Ito ay upang makatipid sa konsumo ng kuryente ang lalawigan na halos doble ang itinaas dahil sa pagpasok ng Occidental Mindoro Electric Cooperative o MECO noong July sa Emergency Power Supply Agreement o EPSA. Ramdam ng mga consumer maging ng mga government offices ang bigat ng bayarin mula sa 12 pesos per kilowatt hour. Ngayon ay nasa 19 pesos per kilowatt hour na ang rate sa mga public buildings at 21 pesos naman sa mga residential. Dahil dito ay nagpalabas ng Memorandum Order No. 29 Series of 2023 si Governor Eduardo Gadiano. Nakasad dito na upang makatipid sa paggamit ng kuryente ay magiging 4 na araw na lamang ang pasok ng mga empleyado. Mula Lunes hanggang Huwebes, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, nakatumbas ng 40 hours kada linggo. Samantala, hindi naman kasama sa compressed work week arrangement ang mga opisinang nasa frontline services gaya ng GSO Security, Provincial Jail, Provincial Veterinarian's Office at mga opisinang may kinalaman sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo gaya ng serbisyong pangkalusugan, paghahanda o pagresponde sa mga kalamidad at sakuna. At yan ang balita mula dito sa radyo natin 101.7. Ako si Brenda Valera, katuwang ang Philippine Information Agency Mimaropa. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Brenda. Problema ho talaga dyan sa Mindoro yung supply ho ng kuryente. Ano? Magandang umaga kay Director Joel Valera dyan po sa Mindoro. Ay, kay Congressman Biong Garing. Kamusta na ho kayo, Congressman? Ano ha? Pero sabi ho ng mga dalubhasa, hindi naman daw ideal talaga ang mahabang bakasyon. Para doon sa mga magbabakasyon dahil weekend. Sabi ho ng mga eksperto, ito ho hindi akin sabi ho ng mga eksperto, ang perfectong haba daw po ng bakasyon ay 8 days lang. Dapat 8 days lang. Longer vacations have no benefits. Magastos pa, masakit sa bulsa. Ayon ho sa mga eksperto, ang kinakailangan ay more vacations than longer vacations. Mga bossing, alam na dis. Ayan, malo sabi ng mga eksperto kinakailangan mas maraming bakasyon kaysa sa mas maraming vacations kaysa sa longer vacation. Gastos yan. Sabi nga ni Justice Max De Leon kapag bakasyon daw, pagka meron silang wellness leave, sabi niya, nako, butas ang bulsa. Lumundag naman ang halos 5 bilyong piso ang kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa unang 9 na buwan na taon.
Pumalo sa 39.7% ang net income ng Bacoor at naitala ang 4.86 billion pesos mula Enero hanggang Setyembre lamang. Malaking tinaas ng kita ng state-run gaming peer mula sa 766.3 million pesos na target nito para lamang sa nasabing panahon. Ayon naman kay Bacoor Chair at CEO Alejandro Tengo, resulta ito ng patuloy na pagbuti ng operational capacity ng gaming sector sa bansa. Ang Bacoor po ay pangatlo sa pinakamalaking nagpapasok ng kita sa Bureau of Treasury. Kasunod po ng BIR o Bureau of Internal Revenue at ng Bureau of Customs. Mayor naman ng Maasin City nagsagawa ng surprise drug testing sa mga empleyado. Anong nangyari? Alamin natin mula sa radyo natin Loang mula kay Elijah Balbin. Eli. Nagsagawa ng surprise drug testing ang lokal na pamahalaan ng Maasin City sa mandato ni City Mayor National Mercado, katuwang ang Anti-Drug Abuse Council, Human Resource Department at City Health Unit nito lamang Lunes, Nobyembre 6 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Raul Inocando, Human Resource Management Officer, mayroong 546 na empleyado ang nagsumite ng drug testing. Layunin ng surprise sa drug test ay upang matiyak na hindi sangkot sa iligal na droga ang ahensya ng gobyerno at mga manggagawa nito at matiyak na epektibo at mahusay ang pangangasiwa sa mamamayan ng Maasin City. Ayon sa opisyal, sinusunod nila ang City Ordinance No. 2019-125 Section 8 kung saan ang isang regular na empleyado ay magpositibo sa pagsusuri, agad na magsasagawa ng disciplinary action ng lokal na pamahalaan ng Maasin City. Nabatid na mahigit 800 ang kawani ng LGU Maasin, ngunit nasa 324 lamang ang kabuuan na hindi sumipot sa araw na iyon. Samantala, panawagan ni Raul Inocando sa mga kawani ng siyang mga lingkod bayan, sila ang dapat mauna at maging halimbawa sa komunidad. Iyan ang report mula dito sa DYRN Radyo natin 90.9 Lawaang. Ako si Elijah Balbin. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagang salamat, Elijah. Samantala, iminungkahi naman ni Senator Amy Marcos na palawigin pa ng 6 na taon ang termino ng mga opisyal sa barangay. Dismiyado, napikon ang senadora sa talamak pa rin bilihan at bentahan ng boto sa katatapos lamang na barangay at SK elections. Sinabi pa ni Senator Amy na mas mainam kung gagawin na lamang ang barangay at SK election tuwing pagtatapos ng presidential elections. Pinarelibisa din ng chair ng Senate Committee on Electoral Reforms ang batas kaugnay ng eleksyong pambarangay at pinagyan din at dapat nang baguhin ang sistema ng halalan. Samantala, inilarawan naman ni Senator Marcos na masahol malala na ang pagdraos ng barangay at SK elections na nahaluan na niya ng political color. At pati mga kabataan natututo na rin ng vote buying. Sabihin ko na yung totoo, dismayado ako sa BSKE. Dismayado ako talaga. Talagang masyadong masahol pa sa aming mga politiko ang nangyari sa barangay. Malala. Kung alam lang ninyo, talagang dollar denominated pa sa Ilocos Norte. Laban ka. Nako, yung mga kawayano, gusto magkapitan. Ayan, naglabasan ng dollar. Walang pagkakuripos. Na-tense ako. At yung matitibay na kapitan, yanig na yanig. May mga drone pa sila para bantayan yung vote buying ng iba. High-tech na ngayon. Nako, kung ano-anong pinanggagawa, pikon ako, sabihin ko na. Kasi dapat, ang barangay, voluntary, no political color, ay nako, hindi totoo. Pati yung kabataan, nagbo-vote buying. Lupit naka-drone pa? Dami nilang pera, ha? Halatang ginastosan nila mayor, ni gobernador at ni congressman yung mga tumakbo sa pagkabarangay at SK officials. Nag-high naman ang bankruptcy ang Thai media company na may-ari ng Miss Universe Beauty Pageant brand. Inanunsyo ito ng JKN Global Group. Dalawang buwan matapos mabigo itong magbayad ng $12 million na bond sa itinakdang deadline. Nakasundo mano ang Board of Directors ng JKN na magsumite ng isang business rehabilitation plan sa bankruptcy court habang nire-resolve pa ang kanilang liquidity problem.
Ganman, tuloy pa rin ang operasyon ng kumpanya ni media mogul at transgender rights campaigner Ann Jakapung Jakra Jutatipa. Binili nito ang $220 million Miss Universe Beauty Pageant brand na dating may-ari na si dating US President Donald Trump noong 2022. Ayan na. Malo, may chance ka pa rin sumali. Tuloy pala. Tuloy pa rin ang Miss Universe. Isinuko na ni Vice President Sara Duterte ang hirit na 500 million pesos na confidential fund para sa Office of the Vice President at 150 million pesos sa Department of Education. Sa Senate Plenary Deliberation, sinabi ni Senator Sani Angara, hindi na ipupursige ni Vice President Inday ang confidential at intelligence fund ng OVP dahil posible itong maging daan ang pagkakawatak-watak ng sambayanan. Kinumpirma rin ni DepEd spokesperson Michael Poa na hindi nahihirit ang Vice Presidente ng sinasabing secret fund para naman sa ahensya dahil sa kaparehong dahilan. Sinabi niya na pwede lamang magbungkahi ang OVP na ang kaukulang budget upang maayos na maipatupad ang mga proyekto nito kontra sa kahirapan at iba pa. Hindi na po ipursue, hindi na po itutuloy ng Office of Vice President ang original na mungkahi para sa confidential funds. Bakit? Dahil po nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito at dahil dito ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliing mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya ipursue ang proposal for confidential funds. Samantala, si VP Sara pinagpapaliwanag naman kung bakit kasama ang DepEd sa desisyon nitong alisan ng CIF. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Riconan na Aristuel Manamilky. Nakukulangan ang Makabayan Bloc sa desisyon ni Vice President Sara Duterte na hindi na ito ipagpipilitan pang manatili ang confidential fund ng Office of the Vice President. Tanong ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, papaano ang confidential fund ng Department of Education na pinamumunuan din ng Pangalawang Pangulo. Ay kay Castro, hindi mandato ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo maging ng DepEd na magkaroon ng confidential and intelligence funds, kaya walaan niyang karapatan na magkaroon ng ganito ang kanyang mga opisina. Sabi ni Castro, dapat maging categorical si Vice President Sara at sabihin na kasama ang DepEd sa desisyon nito na wag nang maglaan ng CIF. Sa halip na issue ng CIF, mas tutukan anya ni VP Sara ang mga problema sa sektor ng edukasyon, gaya ng learning crisis, kakulangan ng classrooms, dagdag na sahod at benepisyo sa ating mga guro. Hirit pa ni Castro, hanggang ngayon, wala pa rin paliwanag si VP Sara kung paano at saan ginamit ang 125 billion pesos na confidential funds nito noong 2022 na ginastos lamang sa loob ng 11 araw. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Riconan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May ngaga sa mga kuturan-turan sa Negros at magandang umaga po sa mga taga-Quezon. Ibinibida pa rin ho ng mga taga-Quezon yung kanilang Tangerine Chocolate brand. Ang Tangerine Chocolate po ay gawa ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon ng ating pong mga magsasaka sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung mga magniniyog na dati umaasa lamang ho sa Kopra, aba ngayon mga MSMEs na. Ang kanilang brand ng tsokolate dahil po sa mga planting material ng kakao galing Davao na itinanim sa ilalim ng mga nyugan, Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay sabi ho ni Dr. Helen Tan may mahigit 10 variants. Kaya para ho doon sa mga order, pamimigay nyo ngayon pamasko, agahan daw ho ninyo ang pag-place ng order. Para ma-check ho ninyo yung mga available variants, mag-check lamang ho online sa tangerinechocolate.ph. Huwag kalimutan, sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin, suportahan ang produkto ng ating mga kapwa Pilipino, ng ating mga magsasaka. Mahiwagang Tunog. Hoy, 3,000 ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Malay nyo, kayo makadali nito, pambili nyo ng Tangerine Chocolate.
ay ano yung item na yan na ginagamit sa paglalaro. Ayan, pinagbabangga. Actually, muntik-muntikan na po itong mapanalunan. Kaya lang, very specific yung hinihingi ni Tinugmaster Eli Benzal. Magandang umaga, Pilipinas! Muntik-muntikan. May muntik-muntikan makadali. Kaya lang, sabi ni Madam Eli, hindi pwede yan. Hindi pwede. Kailangan kompleto yung sagot. Ha? Ayan, okay. So, ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa doon pa rin sa ating text line. 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ang pagte-text, empty space, name / others / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Magandang umaga, Pilipinas! Baka dito, swerte hindi nyo kayo sa ating boto ka ba? Isang boto lang din. Boto ba kayo na gawing half price na lamang ang offering sa mga kainan? No more only rice. Ang inyong boto na may chance manalo ng 1,000 piso, ipadala po sa 0919-282-6485. Si Christopher De Leon, paborito daw na leading lady si Ate B. Kasi sobrang komportable daw sila. Sus, mi naman Ginoo Morle. Hanggang ngayon pa ba naman pinag-uusapan pa ito? Kamusta na ba si Ivana? Good morning, Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Sa dinami-dami, sa hinaba-haba, sa itinagal-tagal sa showbiz world, ay sinabi nitong si Christopher De Leon, ang paborito niyang leading lady ay si Miss Vilma Santos, ang star for all season. At ang dahilan nito ay kampante na raw sila sa isa't isa bukod sa napakaraming pelikula na kanilang ginawa na parehong umani ng magandang resulta sa takilya. Bukod pa sa naging best actor siya at naging best actress ang nag-iisang star for all season. Sabi ni Boyet, kilala raw niya ang nag-iisang star for all season kapag ito ay natutuwa o kaya nagagalit. Hindi lang daw ka-teamwork, kung hindi isang tunay na kaibigan para sa kanya, ang isang Vilma Santos. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Samantala, Pilipinas kukuha naman ng 5 barko sa Japan para sa Philippine Coast Guard. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inaprubahan ng NEDA Board ang Phase 3 ng Maritime Safety Capability Improvement Project. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, palalakasin nito ang kakayanan ng Philippine Coast Guard sa pagtugon sa mga banta at insidente sa maritime jurisdiction ng bansa, pangangalaga sa mga mangingisda at pagbabantay sa mahalagang sea lanes sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng proyekto, kukuha ang Pilipinas ng 5 multi-role response vessels mula sa Japan. Nilinaw ni Balisacan na hindi gagamitin ang mga barko sa military purposes at hindi lalagyan ng armas pero pwede pa rin ipadala sa resupply missions. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng higit 29 billion pesos na popondohan ng Official Development Assistance o ODA loan ng Japan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Let. Teka nga pala, may paalala ho sa atin ng Department of Health. Nakapagtala ang bansa ng 477 o 4,777 na kaso ng malaria sa pagitan po ng Enero hanggang Setyembre ng taon. Ayon sa Department of Health, mas mataas ito ng mahigit 3,300 na kasong naitala noong 2022. Ayon kay Jobert Bernal, Technical Supervisor ng Research Institute for Tropical Medicine ng National Reference Laboratories for Malaria, patuloy ang mga ulat ng kaso ng nasabing sakit sa Occidental Mindoro, gayon din sa Sultan Kudarat at sa Palawan. Ayon sa Department of Health, 80 hanggang 90% ng malaria cases ay mula sa lalawigan ng Palawan. Ang malaria ay isang nakamamatay na sakit sanhi ng parasitikong Plasmodium na ang pamamaraan ng paghahawa ay dahil sa pagkagat ng Anopheles mosquito.
Ilan sa pangkaraniwang sintomas ng malaria ay mataas na lagnat, panginginig ng katawan, pananakit ng ulo, pagsusuka at malatrangkasong pakiramdam ng katawan. Ang mga batang nasa edad 5 hanggang 19 na taong gulang, mga buntis, mga may impeksyon, ang karaniwang apektado ng naturang sakit. Kaya muli, ang paalala ho natin, ingat ho kayo ha, dahil matindi pa rin ang problema natin sa malaria. Samantala, sa iba pang mga balita, pinayagan na ng Vatican na binyagan ang mga transgender at anak ng mga same-sex couple sa simbahang Katolika. Sa kondisyon na ito hindi magdudulot ng public scandal o disorientation sa hanay ng mga Katoliko ang pagbibinyag. Bagong kautusan mula sa Doctrine Department ay nagsasabing papayagan din ng mga transgender na magninong o magninang sa mga kasal. Di ba dati naman Oo. Permado ang nasabing dokumento ni na Pope Francis at Cardinal Victor Manuel Fernandez noong pang October 21. Ayan, so papayagan na ho ng Vatican na mabinyagan ang mga transgender at yung mga anak ng mga same-sex couple sa simbahang Katolika. Pangatlo pa rin ang Pilipinas sa pinakamalaking pinagmumulan ng ocean waste. Nako, kakahiya. Sa R&D International Conference, sinabi ni Environment Undersecretary Jonas Leones na nananatiling hamon ang waste management sa maraming developing countries. Batay sa datos ng World Bank, nasa 27.8% niya ang key plastic resins ang nare-recycle ng Pilipinas sa noong 2019. Habang 78% ang material value ng mga plastic ang nawawala sa ekonomiya sa bansa kada taon. Yan, pakiusap pa rin ho ng Department of Environment and Natural Resources. Tumulong po tayo sa recycling at iwasan na ho yung paggamit ng single-use plastic. Kung namomroblema ho tayo sa nagkalat na mga homeless dito sa Pilipinas, hindi naman ho nalalayo ang United Kingdom. Nagkalat ho sa mga kalsada sa United Kingdom ang mga homeless na Briton sa gitna ng krisis sa cost of living dahil sa mataas na inflation. Hirap ang mga Briton na makapagbayad ng mahal na bills kasabay ng pagsirit ng presyo ng pagkain, kuryente, renta at mortgage. Inutakte naman ang pagbatikos si Home Security's Braverman matapos sabihin na out of choice kung ilan ang pagiging homeless. Sinabi pa ng opisyal na nais niyang ipatigil ang pagpapatayo ng mga Briton tents sa mga pampublikong kalsada. Sa report ng Heriot-Watt University sa Edinburgh, 29,000 eligible households ang nagpapasaklolo na sa gobyerno dahil sa kawalan ng tirahan sa pagitan ng 2021 at 2022. Sa datos naman mula sa London Assembly, higit sa 3,000 katao ang natutulog lamang sa British capital sa pamamagitan natutulog lang daw doon sa British capital sa pagitan ng Abril hanggang Hunyo ng 2023. So kung dito maraming taong nakatira ho sa mga kariton, ganun din ho sa Inglaterra, ano ha? At saka huwag kayong mag-alala. Ito, sa Amerika, ha? Ito, kukuha natin to. Personal kuhong kuha ito, ano ha? Nang magtungo ho tayo dyan sa Nevada at saka sa California. Pakita nga natin Aris TV, ha? Kung paano kung saan nakatira ito pong mga Amerikano. Hindi ho ito hindi ho ito yung mga dayuhan, kundi talagang mga puti na nakatira ho dyan sa Amerika. Maganda umaga ho sa mga Pilipino dyan ho sa New Zealand at sa La Union. La Union ho yan. Maganda umaga ho sa mga taga New York City, US of A, at syempre sa mga taga New York, Cubao. Asa na? Ala. Yung picture ho ng mga homeless sa Amerika. Sige, teka muna ha. Mamaya, bigyan natin. Maghanap buhay muna tayo. 5 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga.
sa papalapit ho na Pasko, ha? Huwag mo tayo nagpupuyat masyado. Yung problema masyado yung Pasko, ha? Kung kayo ho'y napupuyat, kayo po'y nai-stress sa mga pangyayari sa inyong kapaligiran, mag-Ultabayo. Ano nga ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic. Yan, ha? Ang postbiotic po ay dinevelop po ng mga Hapon para malabanan po ang paghina ng ating immune system, ano, ha? At makatulong para magkaroon ng magandang tulog. Dahil ang magandang tulog, magandang gising. Pag magandang gising, maganda ang ating pangangatawan. Maganda po ang ating mood, ano, ha? Hindi yung pagharap mo ng salamin, eh. Sama ng ganun, dating walang glow, ang daming tigyawat, ano, ha? So, ang Ultabayo po ay technology, nagtataglay ng postbiotic na dinevelop po ng mga Hapon, at ito po ilagay ng Theoxis Health Ventures sa isang kapsula. At ngayon po ay rekomendado ng mga doktor at aprobado ng Food and Drug Administration. Para malabanan ng mga sakit at lumakas ang ating immune system, kinakailangan natin ng sapat na tulog. Para po sa inyong mga katanungan po, pwede ho kayong tumawag sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Available po ang Ultabayo sa Lazada, Shopee at TikTok. Sa panahon ng pagbabago ng panahon at stressful na buhay, kailangan natin ng sapat na kaagapay, at yan po umaalalay sa atin ang Ultabayo. Available sa Zamboanga City sa John's Pharmacy, sa San Pedro Laguna naman sa Pasmed Pharmacy, dito po sa Metro Manila. Malapit-lapit na rin po. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo, si Gabby Concepcion ay pinakamasaya raw sa katatapos na konsyerto nila ni Sharon Cuneta. Kung bakit, alamin po natin kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Si Gabby Concepcion ang pinakamasaya pagkatapos ng concert nila ni Sharon Cuneta na Dear Heart na ginanap sa SM MOA Arena noong October 27. Nakita raw niya kasi na ang pinakamasaya ng gabing iyon ay ang anak nilang si Casey Concepcion. Sobrang saya raw niya na dahil sa concert na iyon ay nagkaayos na ang mag-inang Sharon at Casey. Pakinggan natin ang kwento ni Gabby Concepcion ang nakapanayam namin sa MediaCon ng bago niyang programa sa GMA7 na Stolen Life. At saka happy ako because ito yung chance ko na maging okay si Casey at si Sharon. So that was fulfilled. For me, that was the biggest satisfaction. Makita ko na maging okay sila. Yan ang pahayag ni Gabby Concepcion. At pagkatapos ng concert nila sa SM MOA Arena, ay successful din ang ginawa nila sa Okada, Manila noong October 30 at may kasunod pa sila sa Cebu sa New Star Convention Center sa November 17. Inaayos na raw ngayon ang posibilidad na magkakaroon sila ng US tour. Kaya todo pa raw sa pag-iensayo si Gabby dahil hindi naman daw talaga siya lehitimong singer. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. At kung happy si Gabby, happy din ho nakakabili ng bahay dito po naman sa GA Tower. Sa mga proyekto po ng Westchester Realty. Partikular po yung si Vera Mabalacan, si Vero Bacolor at Samira. 20,000 pesos all-in down payment. Ito pa rin po ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ang mga units ay ready for occupancy. Kaya 7 days after take-out ho ng Pag-ibig Housing Loan, po pwede na ho kayo maglipat bahay agad. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon ho kayo magpapareserve o bibili ho ng bahay, may chance ba kayong magkaroon ng bagong kotse? Saan ka na pa? Nagkaroon ka na ng bagong bahay, magkakaroon ka pa ng bagong kotse. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! At bukas naman ay meron pong mahigit 100 sasaya. May mahigit 100 magiging masaya. Dahil mananalo sila ng bonggang-bonggang papremyo mula sa GSIS. Ano naman nakakita? Nangutang na sa GSIS, may chance pang manalo ng premyo. Diba? At hindi lang isa, kundi 100. Para kung siguro mas maintindihan na natin, baka sabihin nyo, nambobola tayo. No? Kasama na natin ngayon si President at General Manager Wick Biloso ng GSIS. PGM Week, magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us. Salamat po.
Magandang umaga, partner, sa iyong mga tagapakinig. Inagahan na namin dahil alam namin may biyahe ho kayo ngayon. Una, mamaya na po yung raffle para doon sa 100 winners. First 100 lang pala ito, no, ha? Na mga may loan sa MPL Flex. Yes, partner. Ang unang 100 winners ay bubunutin na mamaya, November 10, at i-announce sa November 11. Bukas yan. Bubunutin natin ang next 100 winners sa final draw date sa December 11 naman. Ay automatic. Sino-sino yung mga pwede sumali? May isang raffle entry Ano yan, partner? Automatic, may raffle entry kapag may loan ka. Ganun yun? Yes, partner. Ang lahat ng MPL or multi-purpose loan flex borrower may automatic na isang raffle entry at credited ang loan on or before the date of the raffle draw. Ay, ibig sabihin yan, sa pagitan ng November 10, 2023 to December 11, 2023 na nag-apply, kaya yung mga nag-apply ng loan via sa GSIS Touch mobile application o dun sa mga kiosk namin na tinatawag na GWAP. Kaya sila mananalo ng tagli 5,000 piso. 5,000 pesos ang mabubunot sa raffle, i-credit sa kanilang GSIS e-card account matapos i-acknowledge sila ang text message mula sa GSIS. Isang beses lang maaring manalo ang isang MPL Flex borrower. Ang mananalo sa unang raffle ay hindi na isasama ang entry sa second raffle. At yung mga kasamahan at kawani natin sa GSIS, mapaalala ko lang hindi po tayo kasama dito sa raffle to para lang po to sa natitira nating mga kasamahan sa gobyerno. Congratulations in advance sa mga mananalo, ha. Sikreto din pala to. Hindi malalaman ni Commander nananalo kung sino man yung nag-loan kasi diretso sa kanilang account. Sana all. Ay nako, baka hindi pa ho kayo nakakapag MPL Flex ha. May 5,000 ka pang mapapanalunan nakapag-loan ka pa. Teka nga pala, magkano ba PGM ang pumasok sa MPL Flex sa loan ng GSIS at ilan na ho ang nag-a-avail? Kasi niwala ka ba? Siwala nung ito'y inopen namin September na. 50 billion na po as of November 9. 50? Ang amin po. 50 na billion na po. At ang number of availees ay mahigit kumulang 183,478 to be exact. Hindi mo tayo natutulungan dito sa mga kawani ng gobyerno. Kaya nga ano pang iniintay ho ng mga nagtatrabaho sa gobyerno? Mag-MPL Flex na ho kayo. Umabot pa ho kayo dun sa susunod na draw kung hindi pa ho kayo nakakapag... kaya lang, ito ba pwede sa lahat ng pangangailangan? Tama, partner. Pwede po ito sa lahat ng pangangailangan. At ang kailangan lang po nila ay mag-download na sila ng GSIS Touch app sa kanilang smartphone at mag-avail ng MPL Flex. MPL Flex. At partner, sabi ko lang, congratulations sa isa-1 milyong nag-upload ng GSIS Touch application na nanalo naman ng 10,000 pesos. Paano? 10,000 pesos. Hindi lang natin pwedeng ibigay ang pangalan dito dahil after the Privacy Act. Pero kung congratulate ko po, hintayin na lang po ninyo ang aming text message. Madaya naman kayo. Paano naman malalaman ng mga partner nila na nanalo pala sila? Naku, malalaman nila yung partner. Nakaabang yan sa kanilang mga telepono. Oo nga, pero problema, di ba, sinikreto ni Mister, hindi niya sinabi kay Mrs. Meron pala siyang additional 10,000, no? Oo. Napakaswerte. Anyway, congratulations. Ay, teka nga pala, Chairman. Chairman na PGM. May bago pala kayong chairman, si Chairman Rodolfo Del Rosario. Tapos meron din mga bagong Board of Trustees. Ganito po yan. Matagal na pong na-announce yan. Sa matter of fact, mga April pa po yan. Okay. Hindi ho bago. Ang ibig sabihin lamang, pagka ikaw ay na-confirm
ng GTG, saka na lang po magiging opisyal. Ganun ba yun? Hindi na acting capacity. So, hindi pa na-anunsyo, nagtatrabaho na sila. Na-anunsyo, in an acting capacity. In an acting capacity. Oo. Anyway, saan kami po pwedeng bakit kami ako? Hindi naman ako nagtatrabaho sa gobyerno. Yun ho, nagtatrabaho sa gobyerno, saan daw po pwedeng mag-avail ng impormasyon tungkol sa MPL Flex para makahabol sila sa raffle? Partner, they can always visit the GSIS website, www.gsis.gov.ph, Facebook at gsis.ph, o sa amin pong call center 1-800-847-4747. Ayan po. Parang number lang ni James Bond, ha? 8847-4747. Wow, galing. BJ, maraming salamat, ha. Ingat ho kayo at inaanyayahan ko rin ang ating mga kababayan. Every Tuesday and Thursday, may programa ho kami dito sa DCRH ni PGM Week para ho gabayan ho kayo. Doon ho sa mga mahalagang impormasyon na dapat natututunan nila para hindi lamang sa mga loan, kundi pati yung iba pang mga benefits na pwede ma-enjoy ng mga miyembro ho ng GSIS. Ayan, ha. Thank you, PGM. Magandang umaga po. Ingat ho kayo. Maraming salamat. Maraming salamat. Si PGM Wick Biloso ng GSIS. Magandang umaga, Pilipinas! Kung sa GSIS, may mga nakumpirmang mga appointees. Nagsimula naman ang balasahan sa mga opisyal ng Department of Agriculture matapos ang pagtatalaga kay Francisco Q. Laurel bilang bagong kalihim. Batay sa nalagdaang Special Order number 1360 ni Laurel, itinalaga si Attorney Alvin John Balabag bilang kanyang Chief of Staff at Head Executive Assistant, kapalit ni Agriculture Assistant Secretary Rex Estoperes. Itinalaga naman si Assistant Secretary Genevieve Balicaria Guevara bilang pinuno ng Kaliwa Program na dati hinahawakan ni ASEC Christine Evangelista. Inilabas din ni Laurel ang Special Order 1361 na nagtatalaga kay Maria Alalia Maghirang bilang Non-Resident Agriculture Attaché sa Republic of Palau, Federal State of Micronesia at Republic of Marshall Island. Kasalukuyan naman nagtatrabaho si Laurel sa tanggapan na dating okupado ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban sa ikalawang palapag ng main building. Ay, teka muna, magandang umaga ho sa mga taga Davao, ha? Kasi ang tindi ho ng pag-ulan na naranasan nila the past few days. Kasama na natin si Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Patrick, good morning. Magandang umaga po Sir Angelo sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan ay easterlies po yung umiiral sa ating bansa. Ito po yung mainit na hangin na nagmumula sa Pagatang Pasipiko at inaasang magdadala ng generally fair weather conditions at may kainitan lalong-lalo na sa tanghali sa buong bansa. Samantalang sa ngayon ay wala naman tayo na monitor pa na low pressure area sa loob at labas ng ating SAR na maaaring maka-apekto sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. Kaya naman inaasahan na hanggang sa weekend ay magpapatuloy yung mainit na panahon sa malaking bahagi natin bansa. Bagamat pagdating ng araw ng linggo ay magkakaroon ng panibagong pagbusto ng hanging amihan na maaaring umabot sa may northern Luzon area at samantalang next week ay possible po na umabot yung amihan may bahagi naman ng hanggang sa may Bicol region. At sa ngayon, wala rin tayo nakataas na gale warning sa namang baybayin ng ating bansa. Malaya makakapalaot yung ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila na sa 25 to 33 degrees Celsius, Baguio City 17 to 25, Metro Cebu 27 to 32 at sa may Metro Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Patrick, yung mga pag-ulan sa Davao natigil na? Yes po. Sa ngayon po ay wala na po tayong inaasahan ng mga pag-ulan. Bagamat magkakaroon lamang ng mga isolated na mga thunderstorms. Okay. Pero bakit ganun kalaki yung volume ng tubig na nagpabaha? Noong mga panahon po na iyon, nagkaroon po tayo na, doon po nabuo yung low pressure area sa may bahagi po ng may Zamboanga City. At ito pong hangin na nagmumula sa south ay ito po yung naging dahilan nung mga pag-ulan sa may bahagi ng Davao. Pero anong volume ng tubig? Kasi talagang lumubog ang maraming subdivision eh. Well, sa ngayon po hindi pa rin po natin nako-confirm yung kung ilan exactly yung volume ng bumuhos. Okay.
Sige. Patrick, maraming salamat ha. Magandang umaga. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si Patrick Del Mundo mula po sa Pag-asa. Umaga, Pilipinas. Posible naman daw na ang 2023 ang ideklarang pinakamainit na taon. Sinabi ng World Meteorological Organization o WMO matapos na maitala ang pinakamainit na temperatura noong Oktubre na nasa 85 degrees Celsius. Mataas ito sa average na naitatalang temperatura partikular noong 1991 hanggang 2022 na nasa 40 degrees Celsius lamang. Nagbabala naman ang UN Weather Agency na titindi pa ang land at ocean temperatures dahil sa El Nino na inaasahang iiral hanggang Abril ng 2024. Hindi ng init na yun, ha? Ay, naku, kaya kinakailangan mag-ingat ho tayo, ha? At kasama ho sa ating pag-iingat, pagtiyak na napapangalagaan din ang ating mga mahal sa buhay laban ho sa mga mikrobyo, pagbaunin ho sila ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero pwede rin ho yan sa mga households, sa ating mga emergency kits. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem, hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rapid compound improved alcohol. Yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rapid alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rapid alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Samantala, lalaking wanted sa Valenzuela dahil sa kasong qualified theft. Nakwelyuhan naman ang PNP. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. Ay, buntag ko yung jail. Nasa kamay na ngayon ng Valenzuela Police ang lalaking wanted dahil lumanoy sa kasong qualified death kung sana ay nasa korte ito ng PNP. Ayon dito kay Police Colonel Distora Jr. namata ng suspect na si alias Jovert dito sa may bahagi ng Big Night Valenzuela. Kaya agad ikinasa yung jet operation at sa tulong na rin ng warrant at ng SID ay nagresulta ng pagkakaresto nito. Sa bisa ng warrant of arrest ay na-inisyon ni Judge Arthur Balbena Melchor. Ang presiding judge ng TC Branch 284 ay di na nakapalag pa ang suspect nang ito ay arestuhin. Mula pa rin sa Kaurana sa Pilipinas, di sa rin sa Kusares Country. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. 517. Umapila naman sa Interior, Local Government Secretary Benhur Abalos na palakasin pa ang kampanya laban sa sangkaterbang financial scam. Binigyan din ng kalihim na mahigit sa 155 billion pesos nang nadadali ng mga financial scammers ngayong taon. Nananawagan din ang hepe ng DILG na magkaroon ng sapat na edukasyon para makaiwas sa mga scammer ang taong bayan. Pumasok ang ahensya sa kasunduan sa Securities and Exchange Commission para suportahan ang kampanya nito kontra sa mga scammer. Magsasanib puwersa ang dalawang ahensya para itaas ang awareness ng publiko, turuan ang financial principle at makaiwas sa patibong ng mga investment scammer. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, nasa 8,000 na mga Pilipino ang nabibiktima ng scam mula Enero hanggang Agosto lamang ng taong kasalukuyan. Ingat ho tayo sa mga mandarambong at mga manloloko, ha? Uy, teka muna, happy listening dito ho sa grade 6 student na si Astrud Velasquez. Ayan, ha? Sabi ni Boss David, papasok na daw sila. Astrud, happy listening, ha? At sabi niya, mamamas ko daw siya sa kanyang ninong. Approve! Oy, sabi nga pala doon kahapon, pag-usapan natin na yung black bag o yung alitangya, nakaka-apekto dyan ho sa Isabela. Hindi lang pala Isabela. Dyan ho sa Pampanga at Nueva Ecija, 50 to 60% daw po ang harvest nila. 30% ang nawala dahil sa black bag o alitangya. Aba, kinakailangan ho siguro mas matindi pang mga pagsusuri tungkol ho dito. Ano ha? At congratulations naman dito po sa mga pambato ho ng Pilipinas. Mga estudyante po ito ng De La Salle Subel.
Lalaban ho sila sa Singapore para sa Singapura Cup 2023 under 16. Ayan, okay. Lalaban ho sila doon para sa pagtataguyod ng bandera ng Pilipinas. Kasama sa delegasyon si Jiggy Karaig, si Suja Mugal, Inigo Quisumbing, Miguel Bicaldo, Jacob Salabante, JB Salgado, Bryson Paduan, si J.K. Recto, Lucas Montelebano, si Kobe Jose, Ruben Ancheta, Enzo Belio, Max Sarmiento, Cedric Trans, si Kenzo Chua, James Diglasan, Eli Villanueva, at si Kokoy Reitas. Ayan, congratulations, good. Galingan nyo, ang kanilang goalkeeper ay si Januel Magdangal. Okay, good luck. Doon ho sa mga Pilipinong nanonood nandyan ho naman sa Singapore, suportahan ho natin ito pong mga pambato ng Pilipinas mula po sa De La Salle Sobel na ngayon ay nandyan sa Singapore. Umaga, Pilipinas. Alas 5:20. Produkto ho ng mga magniniyog dyan ho sa lalawigan ng Quezon. Katulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinagot po ni Dr. Helen Tan, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ho ay nagpuproduce na ho sila ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang mga variants mo naman ay mag-check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Yan po yung kanilang website. Ano ha? Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino ba namang magbabalasakit sa mga Pilipino, sa mga manggagawang Pilipino, sa mga magsasakang Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya tangkilikin po natin ang produktong gawa sa atin. Suportahan ho natin ang ating mga magsasaka, suportahan ho natin ang mga MSMEs. Tulungan ho natin silang magkaroon muli ng sigla sa kanila pong mga sakahan. Tangerine Chocolate, ngayon pong Pasko. Approve na sa Senado ang 10.4 billion pesos na budget ng Office of the President, kabilang ang 2.3 billion pesos na intelligence fund para naman sa susunod na taon. Pero nagbabala si Senator Coco Pimentel na maaaring questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng intelligence fund ng tanggapan ng Pangulo dahil isa itong civilian agency. Paliwanag ng Senador, hindi naman tagakalap ng intelligence ang OP, kundi consumer ito ng intelligence information na kinakalap ng mga ahensya na nasa ilalim nito. Sa ilalim ng Joint Circular ng Commission on Audit at iba pang mga ahensya ng pamahalaan, nakasada niya ng Intel Fund ay para sa pagkalap ng intelligence information ng mga uniform at military personnel, ganyan din ng mga intelligence practitioners, kategoryang hindi pasok naman ang Office of the President. Kaya ang sabi ho ni Senator Coco, malamang ito ay ma-question. Binawi naman ng Senado ang pag-aproba nito sa proposed 2024 budget ng Philippine Statistics Authority. Kasunod dito nang nadiskubre ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroong 10 dayuhan na nakakuha ng authentic birth certificate mula sa ahensya. Nabiso ang pagkakaroon ng PSA birth certificate ng 10 dayuhan matapos silang mag-apply ng passport sa Department of Foreign Affairs. Doon nakita na authentic. Tako! Urig yung hawak na birth certificate ng mga dayuhan mula sa PSA. Samantala wala pang iniisyong komento o statement ang PSA kaugnay ng naturang usapin. O nga naman, hindi, baka nga nag-apply online, ano ha? Kulang pa rin ang halos 70,000 ang mga guro sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ibinunyog ito ni Senator Pia Cayetano sa pag-sponsor ng panukalang budget ng ahensya para sa susunod na taon. Ayon sa Senadora, plano ng DepEd na kumuha ng 20,000 mga guro sa susunod na school year na nangangailangan naman ng 5.6 billion pesos. Kumpiyansa si Senator Pia na maabot ng kagawaran ng target itong mapunan ang teaching position sa dulo ng Hulyo ng 2024. Pauwi na ng Pilipinas ngayong araw ang unang batch ng mga Pilipinong tumakas sa Israel-Hamas war sa Gaza Strip.
Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, inabibilangan ito ng 35 pang mga Pinoy, isang Palestinong nakapangasawa ng isang OFW. Kasama din sa mga ito ang 40 Pilipino na pinatawid ng Israeli government sa Rafah border pa Egypt kamakailan. Lalapag sa NAIA Terminal 3 ang repatriate sakay ng Qatar Airways QR932 mamayang hapon. Sinabi ni De Vega na babalikatin ng national government ang ticket sa aeroplano ng mga Pinoy maging ang kasama nilang Palestino. Nagbabala naman ang National Security Council sa paggamit ng TikTok application ng mga security sector. Sinabi sa DZRH at sa radyo natin ni National Security Assistant Director General Jonathan Malaya, nakatutok sila ngayon sa usaping pangseguridad dahil naman sa vulnerabilities nito. Paniwanag pa ng opisyal, ang TikTok ay pag-aari ng Chinese company na ByteDance at maaaring ma-access din ang mga sensitibong data. Kung malapit na po, nag-meeting na po kami, natanggap na rin po namin yung sagot ng TikTok, no? Kasi we also have to give TikTok due process. In fairness sa kanila, sila po ang nagpunta sa amin dito sa National Security Council. Nagsumite na sila ng kanilang kasagutan dun sa mga aligasyon laban sa kanila. At yung aming pong cybersecurity team dito, kasama ang NICA, ay tuloy-tuloy po yung aming meeting kasi inaantay na rin po ni NSA annual yung aming rekomendasyon. Ay, magandang umaga kay Congressman Dan Fernandez. Kong, tumatawag na ho kami ha. I-anunsyo naman ng National Security Council sa susunod na buwan ang kanilang desisyon sa ginawang pag-aaral kaugnay ng pagbabawal sa mga government worker na gumamit ng Chinese app na TikTok. Sinabi nga ni Assistant Director General Jonathan Malaya na sa Disyembre nila ipapasa ang naturang rekomendasyon at alinsunod naman sa mga naging direktiba ni National Security Advisor Eduardo Anyo. Ayon kay Malaya, nakapagsumite na ng position paper ang TikTok sa NSC. Kaugnay ng mga kwestiyon at paggamit ng TikTok sa mga device ng gobyerno dahil nga sa mga pangambang posibleng gamitin ito bilang pang-espiya ng China. Kung malapit na po, nag-meeting na po kami, natanggap na rin po namin yung sagot ng TikTok, no? Kasi we also have to give TikTok due process. In fairness sa kanila, sila po ang nagpunta sa amin dito sa National Security Council. Nagsumite na sila ng kanilang kasagutan dun sa mga aligasyon laban sa kanila. At yung aming pong cybersecurity team dito, kasama ang NICA, ay tuloy-tuloy po yung aming meeting kasi inaantay na rin po ni NSA annual yung aming rekomendasyon. Iyon, oo. Para lang din siguro, para fair nga naman, no? Pero sa ibang bansa binawal na ho yan sa mga security agencies nila. Medyo mabagal lang ho tayo, pero huli man daw at magaling, huli pa rin. Ang Android, yun yung male robot. Ang female robot, ang tawag pala dyan ay gynoid. Ayan, female robot refers to gynoid. Ang tawag daw dyan ay para makorek natin ha, female robot ay gynoid. Ang Android, yun ho yung lalaking robot. Nag-motorbike naman si Senator J.B. Ejercito Pasinado para makaiwas sa malalang trapiko sa Metro Manila. Ayon sa motorbike enthusiast, 30 minuto lamang ang kanyang travel time papuntang Senado sakay ng kanyang green na Kawasaki Ninja. On time man niya siyang nakarating sa pag-arangkada ng budget hearing sa kabila ng morning rush hour traffic. Hindi siya naharang sa mga checkpoint. Kasi, di ba kadalasan na hinaharang? Bakit ganun? Ano? Ang pinapara lang yung mga motor. Yung mga apat ang gulong, hindi na pinapara. Ikinandado naman ng Bureau of Internal Revenue may higit sa 100 outlet ng isang sikat na household appliance chain store. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., bunso dito ng manay paggamit nito ng hindi rehistrado o tampered na mga point of sales o PO machine, POS machine. Ito yung upang maging underreported umano ang sales ng nasabing appliance store at bumaba ang kanilang tax obligation. Dinalaan din ni Lumagi ang mga negosyo na irehistro ang kanilang mga POS machine at iwasan ang anumang manipulasyon. Yan, talaga ngayon nakatutok ho ang BIR, ano ha? Kaya pati ho yung mga nagbibenta online, ha? Hinahabol din sila, ano ha? Oo, ha? Sige kayo, meron pong offline kandado ang BIR.
Kaya pati yung mga parang yung mga nagbebenta ng mga murang isang nadali yata, DB Mart, malaki-laki daw yun. Nagpanik daw yung hari para magbayad ka agad. Antabayan natin sa mga susunod na araw, baka naman yan maibalita na rin Magandang umaga, Pilipinas! Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si nating MMDA Executive Director Angelito Berhel bilang Commissioner ng Presidential Commission on Good Government. Meron pa palang ganun? Wala naman ito nare-recover. Ayon sa Presidential Communications Office, itinalaga din si Brian Lim bilang Special Envoy of the President sa Republic of Korea para naman sa Trade and Investment. Ayun, si Rodolfo Del Rosario nga ay tinalagang chairman naman ng GSIS. Pero sabi ko kanina ni PGM Wiki, kinonfirm lang. Kasama ho si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez na membro ng Board of Trustees ng GSIS. Si Julius Neri Jr. naman itinalagang General Manager at Chief Executive Officer, member of the Board of Directors ng Mactan Cebu International Airport. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, antabayanan nyo mamaya dahil mamimigay pa rin ho ng pera si Sherwin Alfaro. Pero eto muna. Mahiwagang tunog. 3,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano tong item na ito na pinagbabangga? At ito sabi ho ni Tunog Master ay ginagamit sa paglalaro. Yan, Okay. Pero dapat specific Pakinggan ho ninyo mabuti yung ating tunog. Yun. Ay hindi tumatakbo yan. Naglalaro nga. Pinagbabangga. Pwede, nagbabangga yung sapatos habang tumatakbo. Tisod tawag dyan, tumbang nakabuti mo. Tingnan nun ninyo, aralin nun ninyo na mabuti ang ating mga clue. Ang inyong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Pero sundin ho yung tamang format po ng pagte-text. Empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Dami tayong pera ngayon Thank you Greg Sponsoran ni Greg Servando at si Servando ang ating mga pakulo ngayon sabay sila ni Kuya Francis. So gusto niyo pang manalo ng dagdag na premyo, 1,000 naman para sa mga boboto sa ating Boto Ka Ba? Boto ba kayo sa half cup na lamang ang rice sa mga kainan? Ayan, panukala ng Phil Rice. Hindi sila makapag-produce ng marami, kaya pinakamaganda pagtipid na lang ng mga Pilipino. Hindi. Pero sa mga pag-aaral daw kasi nila, marami talagang wastage. Di ba? Kaya ang kanilang rekomendasyon ay half cup na lamang ang gawing mandatory na half cup lamang ang offering ng mga kainan. No more only rice. I-text mo inyo sagot sa 0919-282-6485 for your chance to win 1,000 pesos. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5. Bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. Paliwanag ko ng Meralco. Tumaas ng 0.12 o 12 centavos per kilowatt-hour ang transmission charges dahil nagmahal din ang ancillary charges. Ayan, para maintindihan nga natin ito. Kasama na ho natin ang isang napakagaling na dentista. Ayan, kilala din ho sa larangan ng pelikula. Pero ngayon ay magiting na kongresista. Ang dating mayor po ng Santa Rosa, Laguna, si Congressman Dan Fernandez. Kong, magandang umaga ho sa inyo. Kumusta na ho kayo? Congressman Angel, kumusta ka na? Long time no see. Uy, boss, teka muna. May panawagan kayong i-split na ang prangkisa ng Meralco. Bakit? Yes, oo. Kasi napaka lumaki na masyado yung kanilang franchise. Okay. Super franchise na talaga sila. We have given them so much na naging monopolistic na sila, naging monopoly pa sila. Kasi nga, pagka monopoly, control ng mga sellers,
yung buyer sa yung Meralco. Tapos naman sa option naman yung buyer, sila din, control naman nila yung mga seller. Explain ko muna yun kasi yung monopoly nila, katulad ng binabanggit mo na tumaas na naman yung ating singil nila. Minsan magdidinig sila, sinasabi nila na sa generation naman yun, saka sa transmission. Pero you have to remember kasi sila nga ay generator company din. May sarili din silang planta. Oo, bumibili sila sa sarili nilang mga planta. Kumbaga, inalaw yan kasi ng batas under EPIRA law na kung saan ang Meralco bilang distribution utility, makakabili sila ng mga sarili nilang kuryente up to 50% doon sa sarili nilang affiliated ng company. Maaaring dito ay meron siyang sosyong may equity siya o kaya ay majority siya sa kumpanya niyon. Kaya inaalaw yun Kasi reason why yung batas natin na EPIRA law, hindi talaga siya dapat yung section 45 cross ownership na kung saan inaalaw natin yung distribution rate. Kasi monopolize talaga siya ng mga nagbebenta ng kuryente kung meron siyang stake doon sa company na yon. At ang malungkot doon, dahil nga meron siyang sosyo dito mga kumpanyang binibilan niya ng kuryente, namamonopolize nila yung presyo. Siyempre, ang interest mo, kumita. Di ba? Huwag mo naman sabihin sa atin na hindi goodwill unang nasa isip mo. Dahil nga, it's a first place kung talagang servisyo lang talaga ang gusto mo, hindi ka na kailangan pang lagay ng equity or sosyo dito sa mga companies na binibila mo ng kuryente. Tapos mo na option naman siya, parang Angel, Congressman. Kasi yung buyer naman siya, yung Meralco, nakokontrol naman niya yung mga seller. Kasi sa buong Luzon, 70% yan or almost 70%, 69% yan, electricity output natin. No? Kasi sinasabi nila sa news, hindi naman daw sila 70% sa electricity sa buong Luzon. Hindi nga yung 70%, hanggang 50% nga lang sila. Ang sinasabi ko, yung electricity output, yung paglalabas ng kuryente sa lahat ng buong Luzon, almost 70%, sila may control. Yung buong NCR, tsaka yung Calabarzon, Central Luzon. Yes, Central Luzon, sa Bulacan, na kung saan, dahil sila may control isa lang ang may hawak ng prangkisa niyan. So lahat ng mga nagbebenta sa kanilang kuryente ay para silang Panginoon na sila lamang yung pwede mag-desisyon. Sasabihin nila, sige, kung ayaw yung maging kasosyo ko sa inyo, sila lang kayo pumunta sa hindi namin hawak sa 30%. Ganun ba? 70%. Yes, ganun. Akala ko ba may competitive bidding? Yung competitive selection process. Oo. Okay, alam naman natin na may sinasabi natin yung competitive selection process. So, nangyayari yan. Sila naman mismo nagpapabidding yan Ganyan naman ang nangyayari. Ganun ba yun? Nagpapabidding yan. Sila pinagpibidding yan. Tapos, isinasubmit sa ERC yung power supply agreement. Na kung saan, alam naman natin, ang ERC nakikipag-connive sa Meralco for so many days already. Alam naman natin yung weighted. Alam mo kung bakit? Kasi noong 2019, pinaglalaban ko na yan yung weighted average cost of capital, yung percentage ng pagkita nila. Alam mo kasi, ang distribution utility, aside doon sa bumibili sila sa sarili nilang mga companies, na nagiging disadvantage sa atin, dahil nga sila rin pag-aari, din nilang binibila na ng kuryente. Dito naman, sa weighted average cost of capital, yung sinasabi na profit nila, itinakdaya ng ERC, nakalagay yan sa rules nila, rules on wheeling distribution rate, na every 4 years, kukwentahin yung kanilang pagkita, yung profit nila. At noong 2010, huling-huling kinuwenta yan, yung weighted average cost of capital, pinagbabasihan niya yung mga tinatawag nating mga indicators like magkano ang ating interest rate sa bangko para sa ratio ng debt and equity, saka yung tinatawag natin rate ng risk ng bansa natin kapag nag-negosyo ka ba sa bansa natin, mataas ba yung risk or mababa.
During that time, may Asian crisis ng mga 2010. Tapos, tinitingnan dyan yung mga regulatory asset base, yung mga depreciation ng mga equipments mo. So, during that time, noong 2010, nag-compute ang ERC para sa 2011 to 2015. So, ano mabas po is 14.97%. Mataas. Kasi during that time, may Asian crisis. Kaya mataas yung kanilang pagiging profit nila dahil may risk, mataas ang risk dahil may crisis. Okay yun, wala tayong problema doon, 14.97. Dumating ang 2014. So, tapos na yung, namingin sila ng 4 na taon, so gano'n ang kanilang percent, kailangan mo compute ng 2014. So, ang nangyari ngayon, dahil nga bumaba na yung Asian, wala na masyadong Asian crisis sa 2014, bumaba na lahat ng mga parameters para doon sa kanilang profit. Kasi ang interest rate ng bangko bumaba, yung rate ng pansya bumaba, tapos nag-depreciate na kanilang mga equipment, so kailangan muling computing yun. Hindi na nag-compute ang ERC. Hindi na sila nag-compute para sa 2015 hanggang 2019. So ang ginawa ng ERC, ang sabi ng ERC, ano na lang tayo, magbigay na lang tayo ng interim maximum allowable revenue. Na kung saan, kumbaga, ipoproject na lang nila kung magkano na lang yung magiging profit. At ang naging projection nila, nagbase sila, kasi sinasabi natin, magkano ba yung ginamit nilang kuryente noong nakaraang taon, tapos magkano ang prevailing na sinil ngayon, tapos yun na lang ang magiging IMAR natin, yung maximum allowable revenue. So kung saan, yun ang pinairal nila hanggang ngayon. So ngayon, yung basis ng 2014 hanggang ngayon, yung pa rin? Yes, so actually, yung basis nung 2009, yung pa rin ang ginagamit namin ngayon. Kaya sabi ko nga, kaya kung titingnan mo ngayon, pare, kahit tingnan mo sa weighted average cost of capital na nasa mga Google, siguro Focus, sa Bloomberg, kasi publicly listed company sila. Sinecheck sila ng Philippine Stock Exchange, ng-audit sila. Kasi may stake ang tao bayan dyan, may 21%. So, pag tinignan mo yung kanilang weighted average cost of capital o yung tinatawag na percentage na dapat nakitain lang nila, ang ngayon 9.62%. 14.97 dati ang singil nila dati noong 2010. Pero ngayon, pag tinignan mo, 9.62 na lang dapat ang paninili nila. Pero mga 2017, 2018, mga 7.7% lang. Kaya, ang tagal tayong niloko. Wow. Teka muna, kailan mag-uumpisa yung investigasyon nyo? I hope na makapag-umpisa kami right away para ma-review. Please? Oo. Papatawag yung ERC. Ipapatawag nyo rin yung ERC. Ang patatawag natin, lahat ng mga dating naging commissioners, saka lahat ng mga naging chairperson ng ERC, dahil kasabwat sila dyan Nako? Kasabwat sila mula nung 2016 hanggang sa ngayon dahil nga hindi sila nag-compute. Ngayon, sinabanggit ko ng parang Angel ng Meralco na hindi naman kami regulator. Ang regulator, ERC. Dapat ERC ang questionin. Tama sila. Kino-question natin ng ERC. Pero sila, publicly listed company, alam na kung ilan yung percentage na kanilang dapat pagbasihan sa kanilang pagkita. Dahil nga, nakalagay sa Google, pare, kahit ikaw tingnan mo, Meralco, WACC today, makikita mo na 9.62%. At ito pa mabigat, binabiolate nila ang section 6 ng EPIRA law, na binabanggit ng EPIRA law na the distribution utility shall give consumer electricity in the least cost manner. Kaya sabihin natin na kahit sabihin natin na responsibilidad ng regulator na bigyan kami ng tamang weighted average cost of capital. Dapat yun sa kanila, motu proprio. Di ba motu proprio? Sinabi na nila na ito dapat. Di ba? Oo, ang utos sa iyo ng batas, bigyan mo na mababang kuryente ang mga consumer. Bigyan mo na mababang kuryente. Pero ang ginagawa mo, hindi sila binibigyan ng mababang kuryente, thereby, you are violating the mismong batas
Okay. Na-create sa iyo. Okay. Kaya Anyway. ang laki ng kasalanan. Correct. Ang Oo. laki. Kung- Kaya ito sinasabi ko, Oo. pare, dapat ibalik nila ng cash sa taong bayan. Sige, abangan namin yung hearing nyo ha. Para Yes, mapapanagot kung dapat managot. Oo. Sige. Thank you. Angel, maraming salamat. Ingat ha, ingat po. Ingat po, Kong. Okay. Si Congressman Dan Fernandez ng Laguna. Magandang umaga, Pilipinas! Lagot, nabuking yun sa buhatan ng ERC at saka ng Meralco. Oras sa buong kapuluan, alas 5:52. Umaga, Pilipinas! Susunod na po ang 2x2 sa atang ACS Balita. Ako Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Ay, paalala ha, doon sa mga gusto pang humabol, may 20 units na lamang pong natitira dito po sa GA Tower 2. Tawag ko kayo sa 0996-501-5555 o di kaya sa 0947-434-5555. Sabi po ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. 2x2 in just a while. Menos 2 bago mag-ACS.